Nagisa sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga tinaguriang BGC Boys. Nagturuan naman ang mga dating Bulacan District Engineers na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Si Daniel Manalastas sa detalye. Sa pagharap ni Curly Discaya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kinumpronta siya ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang affidavit na nagsasabi na hindi maiwasang magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng proyekto, kung saan lumabas sa pagdinig na nagbabayad umano sila ng 10 hanggang 25%. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po at saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po naming magbigay yung honor, kaya lang po ay napapressure lang po kami. So hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo nagbabayad. Kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay na ayaw nyo sana, pero nape-pressure kayo. So, suma total, nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero ano po, kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. Pero paano nga ba sila nagbabayad sa mga opisyal? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Yes po, Your Honor. Idinitalye rin ni Discaya kung saan nila binibigay at saan nilalagay ang pera. Kinukuha po minsan ng tao nila. Saan po? Your Honor, sa ano po, minsan nagkikita po kami sa, pinupupunta po kami sa sa Shangri-La or minsan po sila po pumupunta sa office. Saan nyo nilalagay ang pera pag binibigay nyo sa kanila sa Shang or sa office nyo? Kadalasan po, Your Honor, ano lang po, nasa paper bag lang po. Gisado naman sa mga senador, sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara pati na si Bryce Hernandez. Nang ungkatin na sa pagdinig ang limpak-limpak na salapi na lumabas na rin sa pagdinig ng Kamara. Tanong ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson kay Alcantara kung siya ba ang nakakulay blue na damit na makikita sa larawan. Ikaw yon o hindi ikaw? Posible pong ako, posible hindi po. Ba't kayo masaya? Nagpicture lang po. Bagong partihan, kaya masaya. Parang Natatandaan mo? parang Parang ganon. Parang hindi po kasi wala pong pera doon sa table. Hindi, wala na nga, party na nga eh. Pero mistulang nabitag si Alcantara nang ipakita na ni Senator Erwin Tulfo ang larawang ito. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, ito paper bag, kung kani-kanino. Ayan Ayan, paper bag, tapos meron pa sa karton. Yes, Sir Honor, ako po yun. Si Hernandez naman may kinantang pangalan sa hearing. Kanino yung nasa foreground, yung mas malapit dito? Para kanino yun? Yan po kasing papel po nasa lower right portion yung po ng green. picture. Hindi po, yung bond paper po. Okay. Meron po dyan, yan po, meron pong yung malinaw na picture niyan, meron po nakalagay, ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na maling pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun po. Mas nakakagalit pag nagsisinungaling ka ng harap-harapan. Your Honor, sinasabi ko po lahat ng nalalaman ko. Wag mo kami lulukoyin kasi Hindi po. kalahati ng karir ko, nag-iimbestiga ako eh. Nag-i-intelligence work ako eh. Huwag mo ko lulukohin. Nagturoan naman si Alcantara at Hernandez. Inakusahan pa ni Hernandez si Alcantara ng pananakot at pinapaako raw sa kanila ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po, hindi po kami pumayag. Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po. Kasi po, kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun. Kasi madadamay po sila. Kada po kasi tatanungin, utos ko. Baka po pagpatay kay Rizal, ako na rin po nag-utos. Si Hernandez tila hindi na napigilan
at naging emosyonal na. At pag-amin niya, Sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. Umamin naman po kami na hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. isa naman sa tinanong ni Senate President Tito Soto kung totoo ang mga regalong ito ni Hernandez kay Alcantara. Niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck. Humingi po siya. Tinanggap ni Ginoong Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po sa binalik niya po sa amin. Kasi baka daw po abutan sa kanya yung yung sasakyan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po. I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer 2, sunod-sunod po sa akin yan. At inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Inaasahang may kasunod pa ang pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.